Today ngayong araw mga par, naka-schedule nga pala para sa transfer of ownership ng isa kong motor. Kahit puyat ako mga par, dali-dali ko lang inasikaso to para matapos na agad. Dahil first time kong gagawin to mga par, wala akong idea kung ano meron sa pupuntahan ko. Basta inagahan ko na lang umalis para kung sakali man ng traffic sa kalsada at mahaba yung pila sa pupuntahan ko, hindi na ganun ka-hassle. Paglabas ko nga pala ng bahay, medyo lutang pa ako. Hanap ako ng hanap sa susi ko kaso hindi ko makita yung pala, naiwan ko pa sa bahay. Kaya dali-dali naman akong bumalik para kunin ko yung susi kong naiwan. Kayo din ba mga par? Gaya ko, hindi nakapangalan yung motor sa akin. Kung binabalak mo par na ipalipat yung pangalan mo sa yung motor, simple lang ang gagawin mga par. Tsaka kailangan mo lang ng dalawang valid ID at tsaka yung OR at tsaka CR ng motor. Ito kasi yung gagamitin natin pang requirements kapag kukuha na tayo ng clearance sa HPG. Pangalawa, dapat naka-registro din yung motor mo. Higit sa lahat mga par, ipaserox mo ng tigdi dalawang copy yung OR CR ng motor mo at tsaka yung dalawang valid ID mo. At kung hindi mo naman na itatanong kung magkano magagastos mo dito par, huwag kang mag-alala par. Hindi naman ganun kalaki ang gagastusin mo dito. At yun na mga par, bago nga pala ako umalis ng bahay, kumain muna ako. Bago nga pala ako umalis mga par, kumain muna ako ng almusal para kahit papano hindi naman ako magugutom kapag nandun na ako. Pagkatapos nga palang kumain mga par, pinaserox ko na yung dalawang valid ID ko at saka yung ORCR ng motor ko. Para pagdating ko dun mga par, hindi na ganun ka-hassle para maghanap pa kung saan pa ako magpapaserox ng mga requirements ko. Mindset ba mga par? Di ba ganun tayo minsan mga par? Kung kailan natin kailangan tsaka pa tayo magpapaserox. Kaya minsan dun tayo nagtatagal kapag meron tayong inaasikaso. Nagdala na rin ako ng ballpen para wala na akong problema kapag nandun na ako. At dito sa puntong to mga par, tapos na pala ako magpa-xerox ng mga requirements ko kaya dali-dali naman ako pumunta sa motor ko para makalis na agad ako. Bago nga pala ako tuluyang umalis mga par, ayun lang yung requirements natin kapag nagpapalit tayo ng pangalan sa ating mga motor. O paano mga par, tara samahan nyo na ako. Ang una nga pala nating pupuntahan mga par dun sa may office ng HPG. At habang palabas nga pala ako sa kanto namin, tuwan-tuwa ako kasi walang traffic. Pero bago muna ako tuluyang umalis mga par, syempre nagpagasolina muna ako para walang aberya, para tuloy-tuloy lang yung biyahe. Pagdating ko nga pala dito sa unang gasolinahan mga par, hindi na naman ako nakapagpakarga ng gas kasi sobrang haba ng pila. Kaya agad-agad naman ako umalis para pumunta doon sa pangalawang gasolinahan. At yun na mga par, hindi pa ako nakakalayo sa unang gas station na pinuntahan ko. Ito na yung bumungad sa akin, sobrang traffic. Pero pagdating ko naman dito sa gasolinahan, kahit papano wala naman mahabang pila. Kaya ito, nagpagas na agad ako. Pagkatapos ko nga pala magpagas mga par, dumiretso na agad ako doon sa may office ng HPG. Dito lang yan matatagpuan sa may Oranbo, Pasig. Madali lang hanapin to mga par. Katapat lang ito ng Philsport Arena ng Pasig. Ito nga pala yung una kong gagawin mga par. Kailangan ko munang pumila para may stencil yung motor ko. Pagkatapos nga pala may stencil yung motor natin mga par, kailangan na natin pirmahan yung sa may OR at saka CR ng motor natin para sa paglipat ng pangalan ko. Pagkatapos ng stencil ng motor at saka pagpirma ng OR at saka CR ng motor, kukuha na naman tayo ng picture kasama yung officer at saka yung motor at saka yung nag-inspect ng motor natin mga par. Habang inaantay ko nga palang ma-release yung papel ko mga par, nauhaw muna ako kaya ito, bumili muna ako ng tubig. Dahil sa oras na ito, sobrang tirik na naman yung araw. Kaya ito mga par, sobrang uhaw. Pagkatapos ko nga palang bumili ng tubig mga par, bumalik agad ako dito sa motor. Pagkabalik ko nga pala dito sa may motor mga par, inulit na naman yung pagka-stencil ng motor ko. Dahil yung mga ibang letra daw ay nakatago. Total, wala naman akong alam dyan. Sila naman yung nakakaalam kaya hinayaan ko na lang. Ang importante, matapos nila agad-agad yan. At sa puntong to mga par, inaantay ko na lang ma-release yung papel ko. Tamang inat-inat lang tapos hikab-hikab kasi inaantok na ako. At sa puntong to mga par, tapos na rin yung clearance ng papel ko. Bini-verify na lang ito tapos ipapasa na natin to sa LTO. Huling-huli nga pala natin gagawin mga par, stencil ng LTO. Tapos dito na rin release yung papel mo na nakapangalan na sa'yo.